Sa ano niya, Mr. Marabilla, si Toby Chanco, tuluyan ng humiwalay tulad ng kanyang banta. Hindi pa man po umihiwalay. Nagpapanggap pa rin mga kababayan na supporter ng ating Pangulong Bongbong kasi di ba siya nga yung ginawa ng ating Pangulo na campaign manager ng alyansa na imbis manalo yung alyansa, natalo. Marami yung natalo, mga kababayan, sa mga candidates ng alyansa. Para nga nangyari sa butahe, pinabayaan po sa Mindanao, binigay sa mga senatorial candidates ng PDP Laban. Hindi nangampanya doon, mga kababayan, yung alyansa. Ito, bilang campaign manager ng alyansa, sabi rito, malinaw ang output, 5 lang ang nanalo sa administration ticket sa Senado. Hindi pinunduan at hindi prioritize ang Mindanao. Hindi pinunduan at hindi pinarioritas at unang beses na talo sa kasaysayan ang admin ticket sa BARM. Yun ang nangyari, mga kababayan. Courtesy ni Toby Chanco. Nagtiwala yung ating Pangulo. Ang lumalabas, hinudas yung alyansa. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Si Toby Chanco, congressman ng Nabotas, tahasan ng mga kababayan na tinawag ng political analyst, vlogger na si Atty. Jesus Falsis bilang isang DDS congressman. Dante, yung mga critics, mga observers, mga kababayan, kasama tayo ang description kay Toby Chanco, isang Trojan horse sa Marcos administration. Pero ngayon, tahasan ng mga kababayan na tinawag ni Atty. Falsis na DDS congressman. Ito yung post, mga kababayan, ni Atty. Jesus Falsis. Sabi niya, di ba? DDS Toby Chanco nga. Pakita niya, Mr. Maravillas, tasa ng tinawag na DDS congressman. Sinabi kasi ni Toby Chanco sa interview na willing daw siya na mag-testify sa impeachment complaint laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano niya, Mr. Maravillas, ang nangyari? Yun na nga po ang pag-uusapan natin ngayon. Ito yung report ng Politico News. Sabi rito, Nabotas City Representative Toby Chanco said he is willing to testify in the impeachment complaint against President Ferdinand Marcos Jr. over alleged corruption in flood control projects. Nakita na ninyo? Sa ano niya, Mr. Maravillas, si Toby Chanco, tuluyan ng humiwalay tulad ng kanyang banta. Hindi pa man po umihiwalay. Nagpapanggap pa rin, mga kababayan, na supporter ng ating Pangulong Bongbong kasi di ba siya nga yung ginawa ng ating Pangulo na campaign manager ng alyansa na imbis manalo yung alyansa, natalo. Marami yung natalo, mga kababayan, sa mga candidates ng alyansa. Para nga nangyari sa butahe, pinabayaan po sa Mindanao, binigay sa mga senatorial candidates ng PDP Laban. Hindi nangampanya doon, mga kababayan, yung alyansa. Ito, bilang campaign manager ng alyansa, sabi rito, malinaw ang output, 5 lang ang nanalo sa administration ticket sa Senado. Hindi pinunduan at hindi prioritize ang Mindanao. Hindi pinunduan at hindi pinarioritas at unang beses na talo sa kasaysayan ang admin ticket sa BARM. Yun ang nangyari, mga kababayan. Courtesy ni Toby Chanco. Nagtiwala yung ating Pangulo. Ang lumalabas, hinudas yung alyansa. Kaya ang sabi dito, di ba? DDS si Toby Chanco? DDS Toby Chanco nga. Sabay tawa, mga kababayan, ni Atty. Jesus Falsis. Dito sa post ng Politico News, nang sabi si Toby Chanco, mga kababayan, titistigo sa impeachment complaint laban sa ating Pangulo. Sabi ni Atty. Falsis, Tweety Bird says, Toby Chanco will still pretend to be pro-Marcos by just testifying that Marcos knew about the flood control insertions
Pero pinagalitan na niya allegedly sina Speaker Martin Romualdez and Saldico. But closeted DDS congressmen will use Toby Chanco's testimony to charge PBBM with gross and excusable negligence or complicity since he knew but did not do anything about it until it was too late. Toby will let other congressmen take the hit for voting in favor of the impeachment complaint while Toby remains neutral as a witness. Of course, sabi po ni Atty. Jesus Falsis, the DDS won't have the magic number of 106 congressmen to impeach BBM. But closet DDS Toby and others will try. So yan po yung post ni Atty. Falsis. Natahasan na niya pong pinangalanan si tinawag si Toby Chanco bilang isang DDS congressman. Yun naman talaga po ang lumalabas. From Trojan horse, mga kababayan, to a closet DDS congressman. May patago-tago pa rin. Pero naalata na po. Ako tingin ko, alam na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And I think, siyempre, didistansya na yung ating Pangulo dahil sa paglalaro, mga kababayan, ni Toby Chanco. Yan, malinaw po ang kanyang pinapaywatig. Toby Chanco ready to testify in Marcos impeachment. Yung impeachment laban sa ating Pangulo, kasado na daw. Sabi, kasado sa February 2. Sabi pa ni Toby Chanco, inhibiting from House impeachment voting to benefit Marcos. So ngayon, sabi ni Atty. Falsis, binanatan niya si Toby Chanco for posing as anti-corruption crusader. Sige pa interview po ni Toby Chanco sa mainstream media. Bilyonaryo nyo sa ANC. Posing as anti-corruption crusader. Pero habang nagpo-post siya na anti-corruption crusader, ang daming mga questionable, mga kababayan na project sa kanyang distrito. Yung paulit-ulit natin po na binabanggit. Yan po. Ito yung mga budget anomalies, insertions, flag contractors at presyong sumabog. Sabi diyan, 500 million insertions, flood control ang paborito. 529 million insertions. 65 to 70% nito para sa flood control sa nabutas. Ang pondo na punta sa mga kontratistang may seryosong red flags. Yung SIMS, construction, iniuugnay sa alleged ghost flood control projects. So kapa ito na flag ng Pangulong Bongbong Marcos at ng Kongreso ang mga kumpanyang ito. So ang tanong na ngayon kay Toby Chanco, kung champion siya sa reforma at transparency, bakit dito napupunta? Paulit-ulit na napupunta ang pondo ni Toby doon sa mga construction company na na-flag na po ng ating Pangulo. Yan ang malaking katanungan. Yan po. Presyong lampas sa normal na numero. 2023 to 2025 yung nabotas tumanggap ng 5.97 billion para sa 155 projects. 4.19 billion or 70% flood control siya. Historically, flood control sa nabotas ay 14 to 15 million sa ilalim ni Chanco. Sumabog yung presyo. Yan sa floodgates, number 3 and 4 noong 2023, 340 million hanggang 680% above normal na lumalabas. Yung dalawang pumping stations, phase 6 noong 2023, 260 million. Or lumalabas 420% above normal. Or above norm o the usual, mga kababayan. Yan malinaw ang records po. Ang data. Ano pa? North Nabotas Pumping Station Rehabilitation noong 2024, 299.7 million or 500% above the norm or the usual. So yung Bangkulasi Pumping Station completion noong 2025, 250 million or 400% above the norm.
multi-purpose housing building noong 2025, 200 million. Or 4 times to 10 times ng comparable city projects. So malinaw po, hindi to variance, kundi massive price inflation po, tong parts. Na nangangailangan ng investigasyon. Pero si Toby Chanco, mga kababayan, pinoportray niya ang kanyang sarili bilang anti-corruption crusader. Di ba? Mga kababayan, pang-coveran niya siguro Mr. Maravillas para hindi mapagalata. Alatado na po, mga kababayan, pati yung kanyang pagoda sa administrasyon. Simula pa nung kampanya. At ngayon ang sabi, mga kababayan, handa siyang tumistigo laban sa impeachment. Sa impeachment laban sa ating Pangulong Bongbong. So, anong ibig sabihin yan? Di ba? O di ba, sa transparency check, mga kababayan, sa sumbong sa Pangulo, 34 lang sa 87 flood control projects. 838.97 million ang nakalista. Lumalabas, mahigit 60% ang wala. Halimbawa, ang 250 million Bangkulasi pumping station man lang reflected online. Di ba? Maraming milagro sa nabutas. Maraming butas. Sabi ko sa inyo. Pero ang kanyang palaging tinutulig sa dinadawit po, yung wala mang ebidensya, wala mang dokumento, walang COA report, walang pinirmahan si Martin Romualdez. Kahit doon sa Bycam, walang pinirmahan si Martin. Yun ang pilit niyang kinakaladkad, mga kababayan. Mainit ang dugo ni Toby Chanco kay Martin Romualdez. Bukang bibig niya palagi, mga kababayan, sa mga interview sa kanya sa mainstream media. Pero sinasabi ni Toby Chanco, gusto lang daw niya protektahan yung ating Pangulo. Pero sa kanyang pag-atake kay Martin Romualdez, baliktad, mga kababayan, ng epekto. Nadidiin po yung ating Pangulo. Kasi yung narrative, mga kababayan, ng mga DDS to attack SMR, si Martin Romualdez, na ang ultimate target yung ating Pangulo, yun din ang sinusundan ni Toby. Kaya hindi mo masisisi, mga kababayan, kung tawagin na siya na isang DDS congressman ni Atty. Falsis. Kaya tahasan na siya, mga kababayan, na tinawag na DDS Toby. O di ba? DDS Toby Chanco nga, sabi ni Atty. Falsis. Kasi kung ano yung ginagawa ng mga DDS, ito na ngayon ang ginagawa ni Toby Chanco. Pero posing as anti-corruption crusader, protecting the president. Malalim yung laro ni Toby Chanco, mga kababayan. Pero sabi nga, gaano man kalalim yung laro ni Toby Chanco, booking na siya, mga kababayan, sa Marcos administration. Malinaw pong DDS si ever since itong si Toby Chanco, hindi nga po pumirma sa impeachment complaint laban kay Sara. At malamang, lalo na ngayon, sa pag-refile, mga kababayan, ng impeachment laban kay Sara, after na mag-lapse yung 1-year bar rule sa February 7. Pero in-announce na niya, handa daw siyang tumistigo sa impeachment complaint against President Marcos over alleged corruption in flood control projects as reported ng Politico News. O, di ba? Natanggal na yung maskara ni tuluyan nang nalaglag yung maskara ni Toby. Malinaw na malinaw, mga kababayan. So sa ating topic ngayon, ano ang nakikita nating napakalinaw sa kwento tungkol kay Toby? Ang napakalinaw po, si Toby handang tumistigo laban sa ating Pangulo, sa impeachment laban sa ating Pangulo. Sabi niya mismo, sa flood control scandal, na kung titingnan natin, dapat nga kasama siya sa dapat na imbestigahan. Di ba po? Dahil sa mga problema sa nabuta sa flood control. Di ba po? Handa siyang tumistigo daw sa impeachment laban sa ating Pangulo, sa issue ng flood control. Pero sa impeachment laban kay Sara, hindi siya pumirma. Di ba malinaw po? So dapat, mga kababayan, bago ang anumang grandstanding sa Kongreso, sa Senado, ang dapat pong unang silipin yung distrito ni Chanco. Tama po.
Ayan man lang ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.